morning sa lahat. Dito sa video na to, ipapakita ko kung paano i-live ang inyong webinar sa Facebook like a pro. And kung paano gamitin ang Open Broadcaster software. Siyempre, ang unang step natin ay download ang OBS Studio sa may obsproject.com/obs. Click nyo lang ang download. And capable din siya sa Mac, Windows, and Linux. And pagka-download nito ay install natin, syempre. Pagka-install ng OBS, open natin. Pagka-open ng inyong OBS, mas better na may dalawa kayong monitor para doon nyo ilagay yung zoom window kung nag-zoom man kayo, or as is na ganito na. So, ang first step natin ay dapat alam natin kung ano ba talaga ang gusto mong ilagay sa stream mo. Like, title, banner, announcement, mga ganun. So, sisimulan natin. Dapat meron tayong banner. Just click plus button sa baba ng isa sa source part ng source, and maglagay tayo ng color source. Ito yung mga simpleng paraan lamang para mapaganda ang ating stream. Pangalanan natin ng video header, background header in short. Enter. Palitan natin ng kulay blue. Click OK. Height is 100 for the header. Palitan natin muna ng konti para may lalagyanan yung content natin. Just dito sa may source, click natin ulit, copy, Ctrl C, or right click natin, copy, or right click, duplicate page. Header 2. Pangalanan natin ng background bottom. Okay, drag lang natin pababa. Parang Adobe Photoshop lang. Kung alam nyo mag-Adobe, mas madali nyong magagawa ito. Just use your imagination. Okay, just click add again para ilagdag natin yung logo ng ating agency. For example, plus add image natin. Pangalan natin ng logo. Advantage ng nilalagay natin ng pangalan yung mismong source natin, mas madali natin ma-distinguish kung ano nga ba talaga yun. Ito na lang, mega heading. Ito, download ko lang to sa may CO, Central Office. Kayong bahala kung gusto nyo gumawa ng sarili nyo or gamitin nyo yung sarili nyo yung logo sa opisina. Pero much better gamitin nyo na lang yung logo ng inyong opisina. Ayan. Yung header natin. Then, paano maglagay ng running text or some announcement sa baba dito sa part na to. Dito lang sa first scene natin ginagawa. Pwede na natin i-duplicate sa mga next scene, mga ganun. Click natin ang text GDI, running text, or announcement. Click sample text here. Okay. And palitin natin muna. Ayan. Nakadepende sa inyo kung anong size ang gusto nyo size ng text dito. Sample text here. And yan, wala pang animation yan. Click
right click natin dun sa mismong layer ng announcement. Lagyan natin siya ng filter, click filters, and sa baba click plus or add effects. Scroll, click scroll, click OK, and adjust lang natin yung speed ng horizontal. Kung makita nyo, nagmo-move na siya. Ayan. 200, then close. Ayan. Yan yung basic. Itong layout na to, pwede na natin magamit sa iba-ibang scene. I-group na lang natin para hindi siya nakakalito. Just highlight the sources, then group selected item. Pagkakalala natin ng layout. Okay. Ayan. Dun sa intro, ang content niyan either announcement or videos. Sasampalan natin. Mag-add tayo ng videos, click plus, and media source. I-add natin yung ambition natin. Click OK. And dapat yung video na yun ay nandoon sa may computer na ginagamit nyo. Click ambition natin. Click OK. And OK. Abutin lang natin ng konti para magkasya. Stretch natin. Ayan. Kung nakikita nyo, natakpan na yung header natin. Gawin lang natin, click natin yung sa ambition natin, ipalikod natin, pababa, para pumunta sa likod. Ayan. Itong intro, pwede na natin i-flash yan sa may stream natin. Pero mamaya natin i-stream. I-layout muna natin yung ibang scene natin. Ang gagawin lang natin is right click, duplicate. Gagawin na natin dito is yung sa presentation, title lang ito mga kaibigan, presentation with presenter. Click OK. Ayun, may another scene na tayo. I-delete natin yung video ngayon. Delete. And magdagdag na tayo ng background for the presentation and the presenter. Click plus, color source. Not necessary na maglagay kayo ng color source, pero para sa akin mas okay na may color source para mas madali nating i-plot yung window ng presentation and the presenter. Ito ay background of presentation. Okay. Amin natin i-resize, click OK, then hilain nyo lang. I-resize nyo na actual dun sa may canvas. And position using your arrow para mas madali, or resize it using your mouse cursor. Ayan. Dito mo ilalagay ngayon yung presentation na slideshow or PowerPoint or some videos na i-present mo. At the same time, nakikita ka sa gilid. Paano nga ba yun? Gagawin lang natin ay mag-add ulit tayo ng background, color source, another color source, VG presenter. Ang meaning ng VG is background, pero nakadepende sa inyo kung paano nyo i-rename yung mga sources ninyo.
layout ng OBS ay kailangan natin ng konting pasensya. Kasi kung wala kang pasensya, hindi mo magagawa ito ng success. So, ayan. Ngayon, meron na tayong layout ng presentation and yung presenter. Gagawin na lang natin ay ilalagay natin yung video ng presenter and yung sample natin ng slideshow. First, magdadagdag ulit tayo ng camera view, or kung depende kung saan galing yung speaker nyo. Kung galing siya sa Zoom, mag window capture na lang kayo, or kung galing naman sa studio nyo, syempre malamang nandun sa may video capture. Ang video capture ay yung sa may camera ninyo. Since nandito ako sa may conference room namin, video capture ang gagamitin natin. Pero kung sa may meeting naman tayo at gusto nating i-zoom, and yung zoom ay gusto nating i-live natin na medyo professional, or may mga ganito, banner, much better na yung window capture na lang. I-capture na lang natin yung buong zoom. And sa zoom, palitan na lang natin yung layout. Pero ang gagawin natin ngayon ay yung sa studio, video capture devices. Click natin. For example, kunin natin yung Logitech natin. Dito kasi dalawa yung camera na ginagamit ko, yung Logitech and yung built-in, dalawa. So lalagyan natin yung HD webcam C115 ay C15 and C15, and then okay, resize ulit natin para mag-fit doon sa may gilid. Maliit na background na ginawa natin. Kaya nang bahala kung paano nyo siya i-resize. Pero sa akin, okay na yan. And ayun, dagdag na yung sa my presentation video. Ayan. Okay. Ngayon, idadagdag naman natin yung sa may PowerPoint presentation. May dalawang klase yan. Pag nagdagdag ka ng PowerPoint presentation, dapat available yung window na idadagdag mo. For example, magwi-window capture tayo. Slideshow. Sa slideshow wala naman tayong maidadagdag kasi wala namang nakalagay na slideshow. I-open natin ngayon yung PowerPoint presentation. Sasampalan lang natin. PowerPoint presentation, or as is na yung Zoom na mismo ang ilagay ninyo. Discarding nyo yan. Okay. For example, itong presentation na yan, i-slideshow ngayon natin. Press natin ang slideshow. Ayan, naka-present na. Balik tayo sa may OBS. Magdadagdag ulit tayo ng window capture. Slideshow. Okay, wait lang. I-delete natin. Delete. Na-double. Add tayo ng slideshow. Window capture. Slideshow. Okay. Ayan, automatic na na-detect niya yung PowerPoint presentation. Click OK. Ayan. Nasa malaking part na siya, na-fill niya lahat. And i-resize ulit natin.
Yan na yung presentation plus yung presenter view. Itong nakikita nyo sa canvas as is na ganito yung makikita doon sa may live stream nyo, kung saan nyo man siya ila-live stream, sa Facebook or sa YouTube. And ganyan ang gagawin nyo sa ibang scene. Duplicate nyo lang, duplicate, another scene ba tayo para ma-appreciate natin yung sa may OBS. One by one, ibig sabihin yan yung one-on-one na layout. Sampalan natin. One-on-one layout, it consists of two person talking. Delete natin yung slideshow, Logitech, dyan na yan. And yung background ngayon ay i-resize ulit natin ng magkatabing background. Kaunting pasensya lang sa pwesto. Pwede nyo rin siyang i-crop. Sampalan natin yung paano mag-crop. Itong ginagawa ko is resizing lang. Ngayon, ika-crop natin yung Logitech. Transform, edit transformation, crop plus. Crop natin yung sagot na 100. And press ulit natin. And sa right, right click nyo lang, then click transformation, then edit transformation. Left crop natin ng 50. Right click 45. Okay, yan yung first camera. And idadagdag naman natin yung kausap natin sa kabila. Just add, kung nandun naman sa Zoom yung kausap nyo, window capture ang gagawin nyo. Pero since dalawang camera natin, mag-add na lang tayo ng additional camera, yung built-in Lenovo Easy Access. Click stay. Ayun, dalawa na siya. Dalawa kasi ang camera ng laptop na gamit ko ngayon. Crop ulit natin, right click, transformation, edit transformation, crop type ng 100 or 8080, close. Ayan. Ito yung first camera natin, and yung second camera is built-in. Kung gusto nyo yung camera nyong first is from Zoom, pwede rin. And ito yung presenter plus presentation view and yung introduction. Maganda pag may introduction tayo, pwede natin i-present ito habang naghihintay ng audience. And pag mag-start na, pwede na natin i-switch lang. And ngayon, ready na yung live natin. Depende na lang sa inyo kung paano nyo i-manage, or kung gusto nyo magdagdag pa ng another scene, pwede rin. Nakadepende sa inyo yan. Andito lahat ng tools. Just click add scene or duplicate the scene, right click, duplicate, and pag mag-add kayo ng another source, click plus sa baba, or magdagdag kayo ng text GDI, or sa duplicate nya sa may text freestyle, and
media source, slideshow, mga ganyan, display capture. Ito, kung dalawa yung monitor nyo or tatlo, multiple monitor, mga ganun, pwede nyo i-capture yung naka-display doon sa may second monitor, third monitor, mga ganun. Kaya much better na meron kayong additional monitor para hindi magkakagulo yung desktop nyo sa first monitor. Yung gusto nyong browser, mga ganyan. And ngayon, ang next step natin ay kung paano naman siya ngayon ilalive sa Facebook. Ay first step natin ay i-open natin ang Facebook account natin. Sa akin, na-open ko na. Yung personal account ko ang gagamitin ko sa pagde-demo ngayon, pero pwede rin natin gamitin sa my page natin kung mayroon man tayong page. And then click lang natin yung live video. Click natin ang live video. Usually pag nagla-live tayo sa Facebook, camera ang default niyan. Pero ang gagamitin natin ay yung stream key para pwede natin gumamit ng third party application. Click natin ang use stream key. Magge-generate ngayon siya ng stream key sa baba. Gagawin lang natin ay i-copy natin to. Click copy. Pero pwede rin tayong palitan yung mga settings dito. And live video if stream stops. Hindi ko to nire-recommendang naka-on kapag mahina yung internet nyo. Kasi pagka naputol yung internet nyo, mapuputol na yung stream nyo. And copy lang natin. Then pagka balik tayo sa may OBS, click nyo yung settings sa may controls, settings, ayan po. Then under stream tab, Facebook Live, nakaselect na yung Facebook Live, or sa YouTube kung sa YouTube kayo, pero Facebook yung kinapin natin. So click natin to, highlight, then control face or control V. Ayan, yung default naman na server natin, which is this one. Automatic yan, default yan sa lahat ng Facebook. Then click OK. Ayan, paliitin natin para makita natin yung stream natin. Paliitin natin yung OBS. Kaya mas maganda kapag mag-stream kayo is multiple monitor kayo para yung Facebook or Zoom nasa other monitor. And i-only make ko na lang to para sa akin lang muna. Pero dapat nakapublic yan kung ano man yung participants nyo. And maglagay tayo ng title. Hindi pa visible yung go live, naka-disable yung button kasi hindi pa natin in-start yung sa OBS natin. Click lang natin yung start stream para mag-start na yung live natin. Start stream, connecting, ayun. Automatic na madedetect ni Facebook yung stream mo. Nag-enable na yung go live. Tignan natin yung preview. Hindi ko siya may preview kasi walang flash player tong browser ko. Sample lang natin. Sample video. Then click live. That's it. First time kasi mag-live ng account ko. Ayun, naka-live na tayo mga kaibigan. And makikita nyo lang sa taas yung preview. Kapag pre-nest natin ang live, ang magpapakita ngayon dito kung anong nagpapakita sa canvas natin. Kung naka-prepare naman na lahat ng scene natin, pwede nating palitan yung view into window, multi-view window, para magkaroon lang ng ganyan. Minimize na natin yung main window. And ang gagawin na lang natin ay mag-switch ng scene. Ayan.
ano nagpapakita dito, yun ang nagpapakita sa may slide natin. Ayun. Kita natin yung sa may dito sa may timeline ko, meron na yung live stream natin dito. Ang ambisyon. Naka-live na yun to. Ngayon, paano naman sa YouTube? Schedule a video. Then copy. Paste mo lang dun sa may OBS mo. Setting. Paste mo lang setting. Dito sa part na to. Start streaming na tayo. Siyempre, napaka-importante ng audio sa may stream natin. Kaya gagamit tayo ng mixer. Siyempre, kailangan natin ay mixer. Kahit ilang channel yan, pwede. Sa ginagamit namin ngayon, gumagamit kami ng 16 channel. And kailangan natin ng 6.35mm na jack. And 3.5mm na jack. Pare, kailangan natin ng dalawang ganito para sa mic and audio out input. Ito ang master volume. And ang gagawin lang natin ay yung microphone, i-group natin siya sa may group out. Instead na speaker ang out niya, pupunta dun siya sa may pink, which is yung mic. Isasalpak natin yung mic doon sa may computer. And ito naman yung sa may output ng computer na papasok natin dun sa line in dito sa may channel 8. Ito ang volume ng computer ngayon. And doon naman sa naka-group out na number 1, i-on natin yung sa may mga mic. Dapat naka-on yung group 1 to 2, group 1 to 2, kung anong gusto nyong i-feed doon sa may computer. And volume naman ng microphone is yung naka-group 1 to 2. Ito po siya. Para kung ano man ang ini-input natin or ano mang salitang nadidetect ng mic, papasok nga siya dito sa may receiver and mag-feed ngayon dito sa may channel 1 and 2. Ayan. Kung anong naka-feed dito, naka-on yung 1 to 2, papasok ngayon dito sa group 1 to 2. Which is mag-feed naman ngayon siya dito sa may group out. And papasok dun sa may pink na input papunta sa computer. Yun na ngayon ang maririnig natin dun sa may stream natin. And yung output naman ng computer is yung green. Ito yung kung saan natin sinasaksak yung headset natin. Napapasok ngayon dito sa may line in. Nilagay namin sa channel 8. Nakadepende kung saan nilalagay. And the most important thing is huwag nyong i-on ang group. Huwag nyong i-on ang group para hindi mag-loop yung audio natin. I-off nyo lang yan. And ang volume ngayon nito ay dun sa mga stereo. Ang purpose naman yan ay para marinig nyo yung mga audience nyo. Kung naka-zoom man kayo or what. Mga ganon. Yun lang yung basic na settings ng mixer natin. Pero kung gusto nyo pang matuto, malawak ang YouTube University. And free pa yun. Thank you.